Isang dagundong, isang kislap at pagkatapos ang dilim sa magulong mga lansangan ng Maynila kung saan hinuhulma ang mga pangarap sa gitna ng matinding pangangailangan at walang katapusang ambisyon, ang bawat araw ay isang pakikibaka. Para sa libu-libong kabataan na dumarayo mula sa mga probinsya, ang Kalakhang Maynila ay sabay na pangako ng isang mas magandang kinabukasan at isang labirintong puno ng mga di inaasahang panganib. Ito ang kwento ng isa sa kanila, isang binatang pasan-pasan ang pag-asa ng kanyang buong pamilya, isang inosenteng kaluluwa na pumasok sa isang mundong hindi siya kailanman naging handa na harapin. Hindi lamang ito isang simpleng kwento ng isang krimen, ito ay isang paglalakbay sa pinakamadilim na sulok ng obsesyon, kung saan ang kabutihan ay nagiging paraan ng pagkontrol, ang pagmamalasakit ay nagiging isang hindi nakikitang hawla, at ang isang pagtanggi ay may kakayahang magsindi ng isang nakamamatay na galit. Sabay nating susundan ng mga bakas mula sa isang ordinaryong klase sa matematika patungo sa isang silid-tulugan na puno ng mga makasalanang lihim, mula sa isang namumuong pagkakaibigan patungo sa isang marahas na komprontasyon sa gitna ng kalsada. Paano nga ba ang isang alok ng tulong, isang libreng tutorial ay naging simula ng isang sunod-sunod na trahedya? Paano na itago ng isang respetadong guro ang isang katauhang may kakayahang wasakin ang buhay ng mga taong inaari niyang sa kanya? Samahan ninyo kaming hanapin ang mga sagot sa isang kwento ng kataksilan, katapangan, at ang mahirap na paghahanap para sa hustisya kung saan ang isang maling desisyon ay maaring maging kabayaran ng isang buhay. Ang ating kwento ay nagsisimula kay Christopher Banlawi o mas kilala sa tawag na Chris. 19 na taong gulang mula sa payapang lalawigan ng Pangasinan, si Chris ay ang mismong larawan ng pag-asa. Siya ang pangalawa sa 4 na magkakapatid sa isang pamilyang simple ang pamumuhay kung saan ang bawat sentimo ay mahalaga. Ang kanyang panganay na kapatid na babae ay maagang tumigil sa pag-aaral upang mag-asawa, na nag-iwan ng bigat at ng lahat ng inaasahan ng kanilang mga magulang sa mga batang balikat ni Chris. Para sa kanila, ang diploma ni Chris sa kolehiyo ay hindi lamang isang piraso ng papel. Ito ang tiket na mag-aangat sa buong pamilya mula sa kahirapan. Dala-dala ang mga bilin ng kanyang ina at ang mga pangarap ng kanyang ama, tumuntong si Chris sa Maynila upang mag-aral ng hotel management. Ito ang unang pagkakataon na siya ay malalayo sa kanyang pamilya, ang unang pagkakataon na haharapin niya ang nakalululang syudad na hindi natutulog. Ang biglaang pagbabago ay tila isang cultural shock, ang hanging makapal sa usok, ang walang tigil na ingay ng mga busina, ang mga gusaling naglalakihan at magkakatabi na tila tinatakpan na ang kalangitan. Ang lahat ng ito ay malayong malayo sa luntiang mga palayan at tahimik na kapaligiran ng kanyang probinsya. Umupa siya ng isang maliit na silid sa isang lumang apartment building, hindi gaanong kalayuan sa kanyang paaralan, ngunit araw-araw ay kailangan pa rin niyang makipagsiksikan sa mga siksikang jeepney. Ang bigat ng pag-aaral sa kolehiyo ay dumagan kay Chris. Hindi siya isang likas na matalinong estudyante, ngunit taglay niya ang tiyaga at determinasyon ng isang taong alam na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtagumpay. Sa mga unang araw, ang kaba ay palaging nasa kanyang dibdib. Nag-aalala siya sa kanyang Tagalog na may halatang punto ng probinsyano, natatakot na baka pagtawanan siya ng kanyang mga kaklase. Inisip niya ang mga propesor na istrikto at nakakatakot tulad ng mga napapanood niya sa telebisyon. Ngunit unti-unting napawi ang mga alalahanin na iyon. Nalaman niya na ang kanyang mga kaklase ay nagmula rin sa iba't ibang probinsya, bawat isa ay may sariling punto at kwento. Ang mga guro ay naging profesional at maunawain. Dahan-dahan naging mas kumpiyansa si Chris, mas nasasabik sa buhay kolehiyo. Ngunit may isang takot na patuloy na bumabagabag sa kanya, isang asignaturang mula pa noong high school ay isa ng bangungot, ang matematika. Inamin ni Chris sa kanyang sarili na mahina siya sa mga numero at lohika. Bagamat hindi ito major subject sa kanyang kurso, hindi niya ito maaaring pabayaan. Isang bagsak na marka lang ay sapat na para sirain ang lahat, at ang guro na nakatalaga sa kinatatakutan niyang asignatura ay si Mariana Directo. Si Mariana, 37 taong gulang, ay isang kilalang guro sa kanilang universidad. Meron siyang isang mainit na ngiti at isang asal na malambing at madaling lapitan. Ang kanyang paraan ng pagtuturo ay malinaw at madaling intindihin, at siya ay may pambihirang pasensya sa mga estudyanteng nahihirapan. Ngunit sa likod ng perpektong imahe na iyon ay isang komplikadong personal na buhay at mga kontrobersyal na tsismis.
Chris. Si Mariana ay kasal at may isang anak, ngunit mag-isa siyang nakatira sa isang malaking bahay. Ang kanyang anak na lalaki ay nasa poder ng kanyang mga magulang sa Cebu. Ang kanyang asawa naman ay 8 taon nang nasa Estados Unidos at sa loob ng huling 4 na taon ganap na silang nawalan ng komunikasyon bagamat patuloy pa rin itong nagpapadala ng pera. Hindi alam ni Mariana o marahil ay ayaw niyang alamin kung ang kanyang asawa ay may iba ng buhay sa ibang bansa. Ang kasikatan ni Mariana sa campus ay hindi lamang nagmula sa kanyang galing sa pagtuturo. Naging sentro siya ng isang kontrobersya nang i-report siya ng 2 babaeng estudyante sa head ng math department. Ang reklamo, si Mariana ay may kinikilingan at lantarang pinapaboran ang mga lalaking estudyante. May mga bulong-bulungan pa na si Mariana ay nakikipag-date sa mga estudyanteng kanyang nagugustuhan. Gayunpaman, ipinagsawalang bahala ng administrasyon ang ulat dahil walang maipakitang matibay na ebidensya ang 2 estudyante. Bukod dito, pareho silang mababa ang marka na nagdulot ng hinala na ito ay isang paraan lamang ng pagganti. Para kay Chris, sa kabila ng mga papuri para kay Ma'am Mariana, ang mga aralin sa math ay tila isang banyagang lengguwahe. Ang mga numero ay sumasayaw sa kanyang paningin, ang mga komplikadong formula ay nagpapagulo sa kanyang isipan. Ang kanyang mga marka sa pagsusulit ay malinaw na salamin nito, palagi itong pasang-awa kung hindi man tuluyang bagsak. Sa 2 buwan ng semestre pagkatapos ng klase, tinawag ni Mariana si Chris. Sa isang boses na puno ng pag-aalala, ipinahayag niya ang kanyang pagkabahala sa performance nito. Sinabi niyang nakikita niya ang pagsisikap ni Chris, ngunit tila kailangan nito ng mas espesyal na tulong. At pagkatapos nag-alok siya, bibigyan niya si Chris ng libreng tutorial. Para kay Chris, ito ay tila isang salbabidang inihagis sa kanya habang siya ay nalulunod. Labis ang kanyang tuwa at pasasalamat at agad siyang pumayag. Ngunit may idinagdag na kondisyon si Mariana. Ikinuwento niya ang nangyari sa 2 estudyanteng nagreklamo laban sa kanya at sinabing upang maiwasan ang anumang maling pag-iisip, ang kanilang tutorial ay dapat manatiling isang ganap na lihim. Iminungkahi niya na gawin nila ito sa isang pribadong lugar sa labas ng campus upang walang makakita. Bakit hindi na lang sa bahay ko, mungkahi ni Mariana? Hindi naman kalayuan sa tinitirhan mo. Si Chris, sa kanyang kawalang malay bilang isang binatang probinsyano at sa kanyang walang hanggang pasasalamat sa kanyang guro, ay hindi nag-atubili na sumang-ayon. Nangako siyang hindi niya sasabihin kanino man ang kanilang kasunduan. Nagkasundo sila na gawin ito tuwing Sabado ng hapon. Hindi niya alam na ang desisyong iyon na tila walang anumang masama ay ang unang hakbang patungo sa isang bitag na maingat na inihanda. Unang Sabado ng hapon, pinuntahan ni Chris ang address na ibinigay ni Mariana. Ito ay isang maayos na 2-story house sa isang tahimik na subdivision. Nag-doorbell siya at ilang sandali lang binuksan ni Mariana ang pinto na may isang maningning na ngiti. Pagpasok sa garahe, napansin ni Chris ang isang pilak na Toyota Innova. "Nagmamaneho ka pala, ma'am," nasabi ni Chris. "Oo, pero hindi ko yan laging nagagamit," sagot ni Mariana na tila walang bahala. Paliwanag niya, regalo iyon ng kanyang ama na siyang pumilit sa kanyang mag-aral magmaneho. Sa loob ng bahay namangha si Chris sa kalakihan nito. Ang mga muebles ay elegante, ngunit ang kapaligiran ay may bahid ng kalungkutan at katahimikan. Ikinuwento ni Mariana na dito siya lumaki bago nagpasya ang kanyang mga magulang na lumipat sa Cebu. Hindi niya binanggit ang kanyang asawa o anak. Sa isang pabirong tono, itinuro niya ang mga silid sa itaas at sinabing, "Marami pang bakanting kwarto, pwede ka nang lumipat dito kung gusto mo." Bago simulan ng kanilang pag-aaral, ipinilit ni Mariana na kumain muna si Chris ng tanghalian. Siya mismo ang nagluto ng isang mainit na mangkok ng sinigang. Labis itong ikinatuwa ni Chris. Hindi pa siya kumakain mula umaga at ang lasa ng maasim na sabaw ay nagpaalala sa kanya ng mga lutong bahay sa Pangasinan ng pag-aaruga ng kanyang ina. Ito ang unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Maynila na muli niyang naramdaman ang init ng isang tahanan. Nagsimula ang tutorial. Sa una, kinakabahan si Chris, nahihiya sa kanyang kabagalan sa pag-intindi. Ngunit si Mariana ay tunay na isang mahusay na guro. Mayroon siyang kamangha-manghang paraan ng pagpapaliwanag na ginagawang simple ang mga komplikadong konsepto. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Chris na tunay niyang nauunawaan ang matematika. Ang mahigit 2 oras ay mabilis na lumipas. Ang ikalawa at ikatlong sesyon ay naganap din sa bahay ni Mariana. Ang pagbuti sa pag-aaral ni Chris ay kitang-kita sa kanyang
kanyang mga marka. Unti-unti siyang nakakakuha ng mas matataas na iskor, kasabay nito ang kanilang relasyon ay naging mas malapit at komportable. Hindi na nahihiya si Chris at si Mariana naman ay madalas magbahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang buhay, syempre mga piling kwento lamang. At dumating ang ika-4 na sesyon, isang mapagpasyang Sabado ng hapon. Pagdating ni Chris, si Mariana ang nagbukas ng pinto, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakasuot ng pangkaraniwang damit. Nakabalabal lamang siya ng tuwalya at basa pa ang kanyang buhok. "Pasensya na Chris, kaliligo ko lang," sabi niya. "Masyadong mainit sa sala, sira yata ang aircon, doon na lang tayo sa kwarto ko para mas malamig." Nag-alinlangan si Chris. Hindi problema sa kanya ang init, sanay siya rito. Ngunit mapilit si Mariana at ayaw naman niyang maging bastos. Napilitan siyang sumang-ayon. Ang silid-tulugan ni Mariana ay maluwag at maayos. Pagpasok pa lang ni Chris, biglang hinubad ni Mariana ang kanyang tuwalya na tigilan si Chris. Sa ilalim ng tuwalya, si Mariana ay nakasuot lamang ng isang napakanipis at napakaikling pantulog na seda na halos hindi na matakpan ang kanyang damit panloob. Lalabas muna po ako para makapagbihis kayo," nautal si Chris, namumula ang muka at agad na tumalikod. Huwag na, narinig niyang sabi ni Mariana, ang boses ay may kakaibang tamis. "Magtatalukbong na lang ako ng kumot, sa kama rin naman tayo uupo." Umupo sila sa kama, magkatabi, nakasandal sa headboard. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat. Dahan-dahang lumapit si Mariana kay Chris. Napakalapit na kaya na niyang amuyin ang mabangong sabon sa balat nito at maramdaman ang init ng katawan nito. May masamang kutob si Chris kung saan ito hahantong. Sinubukan niyang ituon ang kanyang pansin sa aklat, iwasang tumingin sa kasuotan ni Mariana at panatilihin ang respeto ng isang estudyante. Ngunit tila ang lahat ng nangyari sa araw na iyon ay maingat na binalak ni Mariana. Nang hindi sinasadyang mapatingin sa kanya si Chris, sinamantala niya ang pagkakataon. Mabilis siyang yumuko at hinalikan siya sa pisngi. Bago pa man makakilos si Chris, isa pang halik ang dumampi sa kanyang mga labi. Sa pagkakataong ito, hindi na tumutol si Chris. Isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng pagkabigla, pag-usisa at kaunting kaba ang nag-udyok sa kanyang tugunin ang halik na iyon. Nang gabing iyon, ang hindi dapat mangyari ay nangyari sa pagitan nila. Nang umuwi si Chris sa kanyang apartment nang halos mag-uumaga na, ang kanyang isip ay blanko. Hindi siya makapaniwala kung paano sila humantong sa ganoong sitwasyon. Siya, isang 19 na taong gulang na estudyante at ang kanyang 37 taong gulang na guro. Kinabukasan, ang buhay ni Chris ay ganap na nagbago. Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagtanggap ng mga mensahe mula kay Mariana. "Anong ginagawa mo? Kumain ka na ba? Miss na kita." Michi, ang pag-aalala ng isang guro ay naging pagkontrol ng isang kasintahan. Ang kanilang relasyon ay nagpatuloy hindi lamang isang beses. Madalas siyang pinapupunta ni Mariana sa bahay nito, minsan para sa hapunan, ngunit ang pangunahing layunin ay palaging upang bigyang kasiyahan ang pagnanasa ng guro. Paminsan-minsan lumalabas sila gamit ang Toyota Innova ni Mariana, nagpupunta sa malalayong lugar kung saan walang makakakilala sa kanila. Nalilito si Chris. Hindi niya alam kung ano ang itatawag sa kanilang relasyon. Wala siyang balak na magkaroon ng seryosong ugnayan sa kanyang guro. Sa kanyang isip, nararamdaman niyang may obligasyon siyang bayaran ang pabor na ibinigay ni Mariana sa kanya. Unti-unti ang atensyon ni Mariana ay naging isang pabigat. Sinusubaybayan niya ang bawat kilos ni Chris. Halos hindi na siya makasama sa kanyang mga kaibigan dahil palaging may dahilan si Mariana para papuntahin siya sa bahay nito. Nagsimula siyang umiwas, gumawa ng mga dahilan para hindi sagutin ang mga tawag nito. Ang lihim na relasyong ito ay naging isang kulungan na hindi niya alam kung paano takasan. At pagkatapos, isang bagong hangin ang umihip sa nakakasakal na buhay ni Chris. Isang gabi dumalo siya sa birthday party ng isang kaibigan. Pagkatapos ng salo-salo, nagkayayaan ang grupo sa isang bar sa Malate. Dito niya nakilala si Carla. Si Carla, 21 taong gulang, ay isang waitress sa bar. Taglay niya ang isang gandang may bahid ng karanasan at isang ngiting nagtatago ng maraming kwento. Napansin ng mga kaibigan ni Chris ang kanyang espesyal na interes sa babae, kaya't ipinatawag nila si Carla sa kanilang mesa. Nagsimula silang magkwentuhan. Ikinuwento ni Carla na kinailangan niyang huminto sa high school upang magtrabaho para tustusan ang sarili at tulungan ang kanyang mga kapatid. Ang tadhana ang nagdala sa kanya sa bar na iyon, kung saan bukod sa pagiging waitress, minsan ay kailangan niyang magbenta ng aliw para mabuhay. Diretsahang inalok ni Carla ang serbisyong iyon kay Chris, ngunit tumanggi siya.
siya. May isang bagay kay Carla na umakit sa kanya, isang pakiramdam ng pag-unawa, isang koneksyon. Sa halip na tanggapin ang alok nito, hiningi ni Chris ang kanyang numero ng telepono. Kinabukasan, isang Sabado, lakas loob na nag-text si Chris kay Carla. Sinusubukan lang niya kung sasagot ito. Ilang minuto ang lumipas, nag-vibrate ang kanyang telepono. Mensahe mula kay Carla. Nag-text muli si Chris, inaaya itong lumabas. Hindi siya gaanong umaasa, ngunit sa kanyang pagkagulat pumayag si Carla. Nagbiro pa itong may bayad daw pero agad ding binawi at nagtanong kung saan at anong oras. Para makipagkita kay Carla, nagpasya si Chris na kanselahin ang tutorial kay Mariana. Ang reaksyon ni Mariana ay tulad ng inaasahan. Nagalit ito, sunod-sunod ang mga mensahe ng panunumbat at galit. Walang tigil itong tumatawag, ngunit hindi sinasagot ni Chris. Ang kanilang unang date ay sa isang mall. Kumain sila sa isang fast food, naglaro sa arcade at naglakad-lakad habang walang katapusang nagkukwentuhan. Para kay Chris, iyon ay isang araw ng purong kaligayahan. Wala siyang naging kaibigang babae sa eskwelahan, kaya ang pagdating ni Carla ay tila isang paglaya. Pakiramdam niya ay malaya siyang maging kanyang sarili kapag kasama niya ito. Inanyayahan ni Chris si Carla sa kanyang apartment, ngunit tumanggi ito dahil may trabaho pa sa gabi. Nangako naman itong bibisita sa susunod. Buong linggo, palaging magka-text at magka-video call sina Chris at Carla. Halos wala na siyang oras para sagutin ang mga mensahe ni Mariana. Pakiramdam niya ay natagpuan niya ang isang best friend at isang nobya sa iisang tao. Noong Huwebes, pagkatapos ng klase sa math, hinarang siya ni Mariana. Sa isang malamig na boses, inutusan niya si Chris na dumaan sa bahay niya pagdating ng gabi. Walang nagawa si Chris kundi sumunod. Gaya ng dati, isang tahimik na hapunan at pagkatapos ay ang mga pisikal na pangangailangan sa loob ng silid-tulugan. Pagkatapos ng lahat, ipinaalala ni Mariana kay Chris ang tutorial sa darating na Sabado. Kapag hindi ka sumipot, sabi niya, ang boses ay puno ng pagbabanta, huwag kang magtaka kung bakit ka babagsak sa math. Hindi sigurado si Chris kung iyon ba ay isang pananakot, ngunit sa sandaling iyon, ang nasa isip lamang niya ay ang susunod nilang pagkikita ni Carla. Sabado ng umaga, nakatanggap ng text si Chris mula kay Carla nagsasabing libre siya buong araw. Sa sobrang tuwa, agad na naghanda si Chris. Nagpasya siyang hindi pupunta sa tutorial at sa pagkakataong ito, hindi na rin niya binalak na abisuhan si Mariana. Hapon na nagkita sila ni Carla, kumain at namasyal. Nang muling ayain ni Chris si Carla sa kanyang apartment, pumayag na ito. Sa maliit na silid ni Chris, ipinakita niya ang kanyang bagong computer, ang mga larong kinahuhumalingan at ang mga paborito niyang musika. Habang nakaupo sila sa kama, nagtama ang kanilang mga mata at nagpalitan sila ng halik. Nang gabing iyon, sila ay naging isa. Alam ni Chris ang trabaho ni Carla, ngunit sa sandaling iyon, hindi na iyon mahalaga. Kapag kasama niya si Carla, nakakalimutan niya ang lahat ng problema. Kinabukasan, maaga silang gumising. Kailangan ni Carla na dumaan sa bar para kunin ang kulang niyang sahod. Paglabas nila ng gate ng apartment, natigilan si Chris. Nag-aabang doon si Mariana, nakaupo sa loob ng kanyang Toyota Innova. Sa isang pilit ng ngiti, ipinakilala ni Chris si Mariana bilang kanyang guro kay Carla. Sinabi niyang ihahatid niya si Carla sa trabaho. Agad na nag-alok si Mariana na siya na ang maghahatid sa kanilang dalawa. Isang alok na hindi nila matanggihan. Sumakay silang tatlo sa kotse. Nasa likod sina Chris at Carla habang si Mariana ang nagmamaneho. Ang tensyon sa loob ng sasakyan ay halos pwedeng hiwain. Nagkatinginan sina Chris at Carla, parehong alam na ang sitwasyon ay papalala. Naikwento na ni Chris kay Carla ang tungkol kay Mariana. Pinayuhan na siya nito na iwasan na ang guro bago pa lumala ang lahat. Sinimula ni Mariana ang pagtatanong. Saan ka nagtatrabaho, Carla? Waitress po sa isang bar. Magalang na sagot ni Carla. Nagpatuloy si Mariana sa pagtatanong tungkol sa trabaho at sa bar. Nang lumiko ang sasakyan sa isang kalye, pinahinto ni Carla si Mariana. Bumaba siya ng sasakyan, sinabi kay Chris na may kakausapin pa siyang importante sa kanyang amo at hindi na kailangang maghintay. Nang umandar na muli ang sasakyan, silang dalawa na lang ni Mariana ang natira. Pag-uwi natin, sabi ni Mariana, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Kailangan mong maligo ng maigi. Ayokong magpagamit sa isang lalaking sumausaw sa isang maruming babae. Ang mga salitang iyon ang sumira sa lahat. Hindi ako sasama sa iyo, mariing sagot ni Chris. Uuwi ako sa apartment ko para magpahinga. Sumabog sa galit si Mariana. Nagsimula siyang manumbat mula sa mga libreng tutorial hanggang sa mga pagkaing inihanda niya. Ang kanilang pagtatalo ay nauwi sa sigawan. Kung hindi ka sasama sa akin ngayon, sigaw ni Mariana, nanlilisik ang mga mata. Ibabangga ko ang sasakyang ito para sabay tayong mamatay. Sa sandaling iyon ng matindi
matinding takot, nakakita ng pagkakataon si Chris. Naipit ang sasakyan sa traffic. Walang pag-alinlangan, mabilis niyang binuksan ang pinto at tumakbo nang hindi lumilingon. Nang hapong iyon, matapos humupa ang kanyang kaba, tinawagan ni Chris si Carla bago ito pumasok sa trabaho. Ikinuwento niya ang buong nakakakilabot na pagtatalo nila ni Mariana. Muling pinayuhan ni Carla si Chris na mag-ingat. Nangako siyang dadaan sa apartment nito pagkatapos ng kanyang trabaho. Bandang 4:00 ng madaling araw nakatanggap ng tawag si Chris mula kay Carla. "Papunta na ako dyan," sabi nito, ang boses ay tila pagod. Iyon na ang huling pag-uusap nila. Lumipas ang 1 oras, pagkatapos ay 2, ngunit walang Carla na dumating. Nagsimulang mag-alala si Chris. Tinawagan niya ito ngunit walang sumasagot. Paulit-ulit siyang tumawag hanggang sa hindi na ito nagri-ring. Libu-libong negatibong pag-iisip ang tumakbo sa kanyang isipan. Baka hindi naman talaga siya gusto nito, baka pinaglaruan lang siya. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili ngunit isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Kinahapunan, pagkatapos ng kanyang mga klase, nagpasya si Chris na puntahan si Carla sa bar. Sa receptionist, nagtanong siya tungkol dito. Tiningnan siya ng babae na may halong awa at pagkatapos ay sinabi sa kanya ang isang nakapangingilabot na balita. Isinugod sa ospital si Carla noong madaling araw. Nabundol siya ng isang SUV habang naglalakad. Malubha ang kanyang kalagayan at hindi pa rin nagkakamalay. Idinagdag pa ng receptionist na may ilang nakakita sa isang Toyota Innova na tila sinadyang habulin at sagasaan si Carla bago ito tumakas. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Chris. Toyota Innova ang pangalan ni Mariana ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang hatol. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya sa ospital. Doon din nakita niya si Carla na nakahiga, walang malay, napapalibutan ng mga tubo at makina. Nakita niya ang isang investigador na kinakausap ang kapatid ni Carla. Lumapit si Chris, nagpakilala at sinabing mayroon siyang mahalagang impormasyon na maaaring makatulong sa investigasyon. Inanyayahan ng investigador si Chris sa presinto upang magbigay ng formal na salaysay. Doon isiniwalat ni Chris ang lahat. Ikinuwento niya ang komplikadong relasyon niya kay Mariana, ang mga lihim na tutorial, ang pagiging possessive at selosa nito, ang kanilang pag-aaway sa kotse at ang pagbabanta ni Mariana. Sinabi niya sa mga pulis na sa gitna ng kanilang pagtatalo, nabanggit ni Mariana na ang mga babaeng tulad ni Carla ay dapat sinasagasaan. Batay sa salaysay ni Chris, nakuha ng pulisya ang CCTV footage mula sa lugar ng krimen. Nakunan sa video ang isang pilak na SUV at ang plaka nito ay eksaktong tumutugma sa plaka ng sasakyan ni Mariana. Agad na ipinag-utos ang kanyang pag-aresto, si Mariana direkto ay dinakip sa kanyang sariling bahay. Ngunit ang kwento ay nagkaroon ng isang di inaasahang pagbabago. Ilang araw pagkatapos ng magkamalay si Carla, nagpasya ang kanyang pamilya na iatras ang kaso. Nakipag-areglo sila kay Mariana para sa isang malaking halaga. Kailangan nila ng pera para sa mga gastusin sa ospital at para sa kanilang pamilya. Humingi ng paumanhin si Carla kay Chris, ngunit nakiusap itong iwasan na si Mariana. "Mapanganib siyang tao," sabi ni Carla. Nakalusot man si Mariana sa ginawa niya kay Carla, ang kanyang ginawa ay nagbukas ng isang kahon ng mga lihim mula sa kanyang nakaraan. Dahil sa insidente, hinalungkat ng mga pulis ang background ni Mariana. Natuklasan nila na bago magturo sa kolehiyo, siya ay naging isang guro sa high school sa probinsya ng Quezon sa loob ng 2 taon. Doon inireklamo siya ng ilang magulang dahil sa pakikipagrelasyon sa kanyang mga lalaking estudyante. Kapag gusto na ng mga ito na tumigil o kapag tumanggi sila sa kanyang mga pinapagawa, binablackmail sila ni Mariana gamit ang mga sensitibong larawan at mensahe. Pagkatapos noon, bigla na lang siyang naglaho sa lugar na iyon at sa hindi malamang dahilan, natanggap sa isang kolehiyo sa Maynila nang walang nakadiskubre sa kanyang madilim na record. Gamit ang mga bagong ebidensya at testimonya, muling inaresto si Mariana. Sa pagkakataong ito, nahaharap siya sa patong-patong na kaso kasama na ang abuso sa mga menor de edad. Si Chris at ilan pa sa kanyang mga kaklase ay tatayong mga testigo laban sa kanya. Si Mariana direkto ay kasalukuyang nakakulong, naghihintay sa paglilitis ng kanyang mga kaso. Ang kanyang kwento ay isang malagim na paalala na ang kasamaan ay maaaring magtago sa likod ng isang mukha ng kabaitan at ang obsesyon, kapag hindi napigilan, ay maaaring humantong sa karahasan.
Para naman kay Carla, sa tulong ni Chris, nagsimula siyang magbagong buhay. Nakahanap siya ng trabaho bilang kahera sa isang supermarket at nagbabalak na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sila ni Chris ay naging matalik na magkaibigan, pinagbuklod ng isang karanasang sumubok sa kanilang katatagan. Ang kanilang kwento ay isang testamento sa kapangyarihan ng katotohanan na lumabas sa gitna ng kadiliman at sa tibay ng isang pagkakaibigan na nabuo sa gitna ng isang trahedya.